Sa paglipas ng panahon, maraming pagbabago ang nararamdaman ng katawan ng isang senior. Isa na rito ang paminsan-minsang pamamanhid ng kamay, pangangalay ng binti, o kaya'y parang nanginginig na tuhod. Karaniwan na itong reklamo sa mga lolo at lola sa Pilipinas, lalo na kapag hindi sapat ang nutrisyon sa pang-araw-araw na pagkain. Isa sa mga pangunahing sangkap na unti-unting nababawasan sa katawan habang tumatanda ay ang collagen. Ang collagen ay parang glue o pandikit ng ating mga kalamnan, kasukasuan, balat at buto. Sa mga matatanda, ang kakulangan sa collagen ay nagdudulot ng kahinaan sa katawan, pananakit ng kasukasuan at pagkasira ng kalamnan. Kaya mahalaga na sa edad 60 pataas, tinitiyak natin na may sapat tayong supply nito araw-araw. Sa kultura ng Pilipino, bagamat mas kilala tayo sa pagkaing kanin at ulam, hindi gaanong nabibigyang pansin ang mga mani. Ngunit alam mo ba na maraming uri ng mani ang sagana sa collagen-boosting nutrients? Hindi lang masarap at abot kaya, marami sa mga ito ay matagal ng bahagi ng ating lokal na merkado. Kaya sa video na ito, tuklasin natin ang 8 collagen-rich nuts na dapat kainin ng mga seniors upang masabi nating goodbye pamamanhid at panghihina. Una, pili nuts, ang gintong yaman ng Bicol. Ang pili nut ay isa sa mga pinakapinagmamalaking produkto ng rehiyong Bicol sa Pilipinas. Bukod sa pagiging masarap, lalo na kapag inihurno o sinawsaw sa kaunting asin, ang pili nut ay napakayaman sa healthy fats, vitamin E, at protina na nakakatulong sa produksyon ng collagen sa katawan. Ang omega-9 at oleic acid na taglay nito ay tumutulong sa pagpapabuti ng blood circulation, isang mahalagang aspeto upang maiwasan ang pamamanhid at pananakit ng mga kamay at binti. Para sa mga lolo't lola sa probinsya, madalas itong ginagawang pasalubong o sahog sa kakanin. Ngunit higit pa sa sarap, dapat itong iangkop sa ating diet bilang isang functional food para sa ating kalusugan. Maaari itong ipulbos at ihalo sa lugaw o oatmeal sa umaga o kaya'y gawing merienda sa hapon na may kasamang tsaa. Sa bawat subo ng pili nut, hindi lang natin sinusuportahan ang lokal na industriya, kundi pinapalakas din natin ang ating katawan. Ang kasabihang may ginto sa sariling atin ay totoo pagdating sa pili, lalo na para sa senior health. Pangalawa, cashew nuts, ang kayamanang galing Palawan. Ang kasoy o cashew nuts ay kilalang-kilala sa Palawan at bahagi na ng ating kultura bilang isa sa mga paboritong pasalubong sa tuwing may bumibisita sa lugar. Pero higit pa sa pagiging masarap na pampulutan o pantawid gutom, ang kasoy ay loaded sa zinc, copper at magnesium, mga mineral na tumutulong sa pagpapalakas ng collagen synthesis. Ang magnesium ay tumutulong sa muscle function, habang ang copper ay kailangan ng katawan para buuin ang elastin at collagen na nagpapatatag sa ating mga litid at kalamnan. Kaya para sa mga senior na madalas makaramdam ng pananakit ng binti o kamay, magandang isama ang kasoy sa regular na pagkain. Pwede itong idagdag sa salad, gawing cashew butter, o iprito ng bahagya at budburan ng kaunting asin. Isa pa, dahil may taglay itong healthy fats, nakakatulong din ito sa puso na mahalaga rin sa senior health. Sa kasaysayan, ang kasoy ay bahagi ng kultura ng mga Tagbanwa at Kuyunon sa Palawan. Ngayon, pwede natin itong gamitin hindi lang sa pagluluto kundi bilang gamot pangkalusugan ng ating katawan. Pangatlo, almonds, ang inangkat na superfood na paborito na rin ng mga Pinoy. Bagamat imported, ang almonds ay unti-unti nang tinatangkilik ng maraming Pilipino, lalo na ng mga health-conscious na seniors. Ang almonds ay isa sa mga pinakamayamang mani pagdating sa collagen-boosting nutrients gaya ng vitamin E, biotin, at plant-based protein. Ang vitamin E ay antioxidant na tumutulong sa pagpigil ng pagtanda ng balat at kalamnan, habang ang biotin ay mahalaga sa cell regeneration.
Marami sa ating mga lola at lolo ang mahilig sa gatas ng almendras. Isang alternatibong hindi nakakapanipis ng buto at mas madaling tunawin kaysa sa regular na gatas. Sa mga grocery, may nabibiling almond flour na maaring gamitin bilang alternatibo sa harina para makagawa ng tinapay na hindi mataas sa gluten. Sa mga health food store sa Maynila, Quezon City o Cebu, madali na itong mahanap. Maaari itong gawing bahaging pang-araw-araw ng diet, gawing palaman, panghalo sa oatmeal o simpleng merienda. Kung nais ng mas malusog na lifestyle sa pagtanda, ang almond ay hindi dapat mawala sa listahan ng ating mga senior. Pang-apat, walnuts, ang pambihirang mani para sa utak at katawan. Ang walnuts ay kilala sa hugis nitong parang utak at hindi rin nakapagtataka na ito ay tinaguriang brain nut. Bukod sa benepisyo nito sa memorya, napakayaman din ng walnuts sa collagen-boosting amino acids, omega-3, at anti-inflammatory compounds. Para sa mga matatanda na hirap sa paglakad, may arthritis o may nararamdamang muscle cramps, ang regular na pagkain ng walnuts ay makakatulong upang maibsan ang mga sintomas. Sa Pilipinas, bagamat hindi ito native, marami na ring grocery at online shop ang nagbebenta nito. Pwede itong idagdag sa champorado, gawing palaman sa tinapay na walang asukal, o kahit isama sa paboritong banana bread ni Lola. Kung may kakilala kayong OFW, maaari rin silang magpadala ng walnuts bilang padala o pangregalo. Mula Luzon hanggang Mindanao, maraming senior na ngayon ang nagsisimula ng kumain ng ganitong klase ng mani. Sa simpleng pagdagdag nito sa ating diet, makakatulong tayo sa pag-alis ng pamamanhid at panghihina ng katawan habang pinapangalagaan din ang utak, isang holistic approach para sa senior wellness. Panglima, peanuts, mani na abot kaya pero kayaman sa sustansya. Isa sa mga pinakapamilyar na mani sa Pilipinas ay ang simpleng mani, ang classic na mani sa kalsada na may balat, may asin, o minsan ay ginagawang adobong mani. Sa kabila ng pagiging karaniwan nito, ang peanut ay isang collagen-supporting food na dapat pinahahalagahan ng mga seniors. Mayaman ito sa lysine at arginine, dalawang amino acids na kailangan ng katawan upang makabuo ng collagen. Isa rin itong magandang source ng folate at vitamin B3 na tumutulong sa nerve health, kaya mainam ito para sa mga seniors na madalas makaranas ng tusok-tusok o pamamanhid sa paa at kamay. Sa kultura ng mga Pilipino, ang mani ay hindi nawawala sa piyesta, sinehan at merienda. Lalo na sa mga lolo't lola sa baryo, ang simpleng mani ay mabisang pantawid gutom habang naghihintay ng bisita o nanonood ng noontime show. Pero ngayong alam na natin ang benepisyo nito sa collagen at circulation, dapat ay hindi lang ito kainin bilang pampalipas gutom, kundi bilang regular na bahagi ng ating senior meal plan. Pwede itong ihalo sa ginisang gulay, gawing peanut butter na walang asukal, o simpleng pinakulo ang mani sa hapon habang nagpapahinga sa duyan. Huwag natin maliitin ang kakayahan ng simpleng mani dahil abot kaya na pangkalusugan pa. Pang-anim, macadamia, mani ng mga araw ng pagtatangi at regalo pero kayang gamitin araw-araw. Ang macadamia nuts ay kadalasang ina-associate natin sa mamahaling chocolate brands o imported na pasalubong mula sa ibang bansa. Ngunit alam mo ba na ang macadamia ay napakahusay sa pagpapalakas ng connective tissues at joints? Mayaman ito sa palmitoleic acid, isang rare omega-7 fatty acid na tumutulong sa skin elasticity at collagen retention. Para sa mga seniors na madalas makaranas ng panlalambot ng kalamnan o madaling mapagod sa paglalakad, ang macadamia ay isa sa mga mani na dapat subukan. Kahit medyo may kamahalan kumpara sa ibang mani, isang kutsarang serving lang bawat araw ay sapat na upang makuha ang mga benepisyo nito. Sa mga Pilipinong may kaanak sa abroad, lalo na sa Australia o Hawaii, madalas itong kasama sa balikbayan box. Pero sa mga local health stores sa Maynila o Cebu, available na rin ito.
Pwede itong durugin at ihalo sa kanin bilang topping o kaya'y ihalo sa granola na gawa sa oats at saging. Para sa mga senior na nais mag-invest sa mas malakas at mas batang katawan, ang macadamia ay hindi lamang regalo ng mga okasyon, kundi araw-araw na pangregalo sa sariling kalusugan. Pang-7, hazelnuts. Hindi lang para sa tsokolate, kundi para sa malakas na bintit kamay. Ang hazelnuts ay karaniwang kapartner ng tsokolate sa mga mamahaling imported na candy o dessert. Pero ang hindi alam ng marami, ang hazelnuts ay isang collagen-boosting nut na mayaman sa vitamin E, manganese at thiamine. Mga sangkap na tumutulong sa bone density at muscle recovery. Kung ikaw ay senior na mabilis mapagod o nawawalan ng lakas sa tuhod, ang hazelnuts ay makakatulong sa pagpapalakas ng iyong lower body. Sa kulturang Pilipino, kahit hindi pa ito gaanong popular bilang sariling pagkain, unti-unti nang lumalaganap ang kaalaman tungkol sa health benefits nito, lalo na sa mga seniors na naninirahan sa lungsod. Maari itong idagdag sa oatmeal, ipulbos at ihalo sa kape, o gawing masustansyang palaman na may honey. Dahil sa pagiging aromatic at buttery ng lasa nito, madali itong mahalin ng panlasa ng mga lolo't lola. Maaari rin itong gawing alternatibong pamalit sa matatamis na dessert gaya ng leche flan o kakanin, lalo na kung gusto nating umiwas sa labis na asukal. Kung nais mong malabanan ang pamamanhid, panghihina at panlalambot ng katawan habang pinapalitan ang tsokolate sa mas masustansyang alternatibo, ang hazelnut ay isang mahusay na pagpipilian. Pang-8, Brazil nuts, super nut para sa bone strength at hormone balance ng seniors. Ang Brazil nuts ay hindi karaniwang parte ng hapag ng pamilyang Pilipino. Ngunit ito ang isa sa pinaka-collagen supportive na mani sa buong mundo. Bukod sa selenium, na isa sa mga pangunahing sangkap ng mani na ito, taglay rin nito ang magnesium at zinc, na parehong mahalaga sa production ng collagen at repair ng mga tissue. Para sa mga senior na may rayuma, osteoporosis, o madaling mapagod ang mga binti, ang Brazil nuts ay tumutulong hindi lang sa pagpapalakas ng buto, kundi pati sa hormonal balance na madalas nagugulo pagdating ng katandaan. Sa mga Pilipino na may kaanak sa South America or North America, maaaring pamilyar na ito. Ngunit kahit sa Pilipinas, available na ito online o sa mga organic health stores. Isang piraso ng Brazil nut ay may sapat na selenium para sa buong araw, kaya hindi ito kailangang ubusin ng maramihan. Pwede itong gawing bahagi ng trail mix kasama ang pili, almonds at kasoy. Maaari rin itong i-powder at gawing sangkap sa tinapay o energy bar. Bilang senior, mahalagang maintindihan na ang kalusugan ay hindi lamang nakukuha sa gamot, kundi sa tamang pagkain, at ang Brazil nuts ay maaaring maging isang simpleng solusyon sa malalim na problema sa collagen deficiency. Pangwakas na kaisipan, manimaayos ang buhay, manilusog ang katawan. Ngayon na alam mo na ang 8 uri ng mani na mayaman sa collagen para sa mga seniors, panahon na upang gawing mas makabuluhan at mas masigla ang iyong araw-araw na pagkain. Hindi kailangang mamahalin o komplikado. Minsan, nasa simpleng hakbang lang ang susi sa mas mahabang buhay at malusog na katawan. Tulad ng kasabihang ang sikreto ng lakas ay nasa simpleng gawa, ganun din sa pagkain. Sapat na ang isang dakot ng tamang mani bawat araw upang tulungan ang iyong mga kasukasuan, buto at kalamnan na manatiling matatag. Subukan mong isama ang mani sa iyong pang-araw-araw na routine. Halimbawa, si Lola Nena, 72 taong gulang mula sa Batangas, ay dating hirap tumayo sa umaga dahil sa pananakit ng tuhod. Pero simula nang idagdag niya ang kaunting pili nuts at kasoy sa kanyang almusal, madalas kasabay ng mainit na salabat o kapeng barako, unti-unti niyang napansin ang pagbabago. Parang mas magaan na ang katawan ko, sabi niya, habang mas madalas na siyang nakikita sa hardin
nagdidilig ng mga halaman at nakikipagkwentuhan sa mga apo. Ang simpleng mani pala, naging daan upang bumalik ang sigla ng kanyang mga tuhod at ng kanyang ngiti. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements o imported na bitamina. Ang ating mga lokal na mani, pili, kasoy at karneng mani na nilalaga o ginagawang peanut butter ay mayaman na sa protina, healthy fats at collagen-building nutrients. Para naman sa gustong mag-eksperimento, maaari ring subukan ang mga imported na walnuts o Brazil nuts paminsan-minsan. Ang mahalaga, balanseng pagkain at hindi sobra. Tandaan, kahit sa kabutihan, dapat may katamtaman. Ang pagkain ng mani ay hindi lang tungkol sa kalusugan, kundi pati na rin sa kultura at pagkakaisa ng pamilya. Sa bawat salo-salo, sa merienda ng binatog o kare-kare na may peanut sauce, naroon ang alaala ng pagkabata, ng simpleng buhay sa probinsya at ng pagtitipon sa hapagkainan. Para sa mga nakatatanda, ang bawat subo ng mani ay parang pag-alala sa kabataan, mga panahong puno ng sigla at lakas. Kaya mga lolo't lola, huwag nang hintayin pa na sumakit ang kasukasuan bago kumilos. Magsimula sa maliit na hakbang, isang kutsara ng mani kada araw, maaaring isama sa lugaw, tinapay o simpleng prutas sa umaga. Ito ay hindi lamang pagkain, kundi isang pamana ng kalusugan para sa sarili at sa pamilya. Sa bawat ngiti, sa bawat lakad na walang sakit, mararamdaman mong sulit ang bawat piraso ng mani na kinain mo. Sa huli, ang tunay na karunungan ng pagtanda ay ang marunong pumili ng likas at simpleng paraan para mapanatili ang lakas. Tulad ng sabi ng matatanda, ang taong marunong mag-alaga ng sarili, tatanda ng masaya. Kaya ipagdiwang natin ang buhay, kalusugan at karunungan, kasama ang bawat piraso ng masustansyang mani. Mani maayos ang buhay, mani lusog ang katawan, at mani sigla ang bawat araw.